Hello kabayan, kamusta po kayong lahat? Ayan, magbigay lang ako ng mga totoong mga pangyayari, totoong mga pwedeng mangyari sa inyo sa Hong Kong kapag makakarating kayo sa Hong Kong. Hindi po lahat ng mga kakabayan natin sa Hong Kong ay sinuswerte sa kanilang mga employer. Meron talaga na tawag natin hindi swerte, no? Minamalas kumbaga. Karamihan kasi ang ina-expect nila na maganda ang Hong Kong, ganito sa Hong Kong kasi yun ang nakikita lalo na sa ating mga kabayan na nakikita nyo sa Facebook at lalo na rin sa mga kabayan na nakikita nyo na maganda ang kanilang kalagayan sa kanilang mga employer. Pero hindi po lahat sinuswerte, no? Sad to know na sasabihin ko sa inyo, mahirap na po magkaroon muli ang mga unfinished contract na mga OFW natin sa Hong Kong. No, lalo na yon na mga terminated ka or break contract ka, yung nagre-resign ka, hindi mo tinapos sa inyong kontrata. Nasabihin man na maganda ang inyong record, once na hindi kayo finish contract, mismo ang agency nahihirapan na maghanap sa inyo ng employer. Hindi kayo nire-recommend. No, kahit na meron kayong finished contract and then unfinished contract kayo for the last contract, mahihirapan na talaga kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, sikapin nyo na kahit anong hirap, isakripisyo nyo na ang inyong sarili kung kaya nyo talaga na tapusin na inyong kontrata. Kasi hindi po basta-basta na magkaroon ng employer kapag hindi finished contract. Kahit finish contract ka nga hindi ganoon din kabilis, no? Kailangan malayo pa lang, maghahanap ka na kaysa medyo hiktik na yung oras mo dahil hindi na pwede mag-stay sa Hong Kong, no? Ito po yung katotohanan na mag-terminate kahit 2 araw, 3 araw, 1 linggo, 1 buwan, kahit 1 taon, or kahit malapit ang kontrata nyo kapag dumating ang oras, no? Na tutuyuin ng inyong employer, no? Kahit sa mababaw na dahilan, i-terminate talaga ang inyong kontrata. Kasi may nakita ako sa Facebook, totoo po yun kasi isa sa aking mga aplikante, nangyayari po yun. 2 araw lang, no? 2 araw lang siya sa kanyang employer sa mababaw na dahilan, pero alam mo naman, ang mga employer very sensitive, lalo na about sa food. Kaya ngayon pa lang kung nagbabalak kayo mag-apply sa Hong Kong, kung nais nyo magiging hindi naman perfecto, magiging awareness din para sa inyo. Pag-aralan nyo na ang pagluluto sa mga estilo ng mga incheck, no? Ayaw po nila yung malasa masyado ang kanilang mga pagkain. Ayaw nila yung maalat, okay lang po sa kanila yung matabang, no? Ayaw nila yung maraming mga ricado na ilalagay dahil okay lang po sa kanila ang asin. Hindi po lahat ng mga employer sa Hong Kong ay puro masarap, lalo na kung nasa bahay lang. So makakain sila ng mga malasang pagkain kapag kumakain sila sa restaurant. Pero kung sa bahay, yung basta may lasa lang, no? Huwag yung maraming mga kung ano pang nilalagay yung mga ricado. Okay? Kasi 2 araw lang siya, no? Terminate dahil maalat ang luto niya. Naalala ko before, nagdidepende din yan sa mga employer, ha. Kasi parang 3 araw pa yata ako o 1 linggo ako sa employer ko. Pinatry niya akong magluto. Pero sinabi ko sa kanya na hindi talaga ako marunong magluto. Asawa ko lang ang tagapagluto ko, no? Mula nung nag-aasawa ko. So nilalagay ko lang talaga yan sa utak ng aking mga employer na ang asawa ko lang talaga ang marunong magluto. Unang luto ko maalat talaga, hindi talaga sila kumakain sa luto ko. Ang kinakain nila ay spaghetti dahil medyo manamis-namis yun. No, yung adobo na sinasabi kong adobo ang pagkaluto ko, ako lang po ang kumakain nun. Kasi sabi niya, malayo naman ang dagat, bakit sobrang alat? O diba? May something na no, sobrang alat. Ayaw nila ng maalat, kaya kayo, no, pag-ingatan nyo ang inyong trabaho. No, kasi meron talagang break at saka terminated. Fair naman sa Hong Kong. Kasi kapag hindi mo gusto ang employer, pwede ka mag-break. O ikaw rin na magsasuffer. Kung may plan kang mag-break, mag-stay ka muna dyan. Maghanap-hanap ka. Kapag nakahanap ka na, saka ka na magre-resign. Saka ka na magbibigay ng letter. Hanggat wala ka pang nahanap. Kasi yung iba kasi,
Ang hinahanap nila yung day off. Pagod daw sa trabaho. Over, ano daw, tawag ito, sobra na sa oras ang trabaho. No? Kasama po yan sa buhay natin. Kasi ang in-applyan natin helper, household, all around talaga ang trabaho mo. No? Iba lang yung may mga kasama sa bahay dahil kanya-kanya yung pinakamayaman na yon. Kanya-kanya yung tuka. No, meron kayong kumbaga trabaho, kanya-kanya. Pero kung ultimo lang, hindi naman gaano lalo na nagtitipid. Kasama na po lahat 'yun. Kaya madalas kung minsan late ka nang matulog at magugutuman ka pa. Kaya ngayon pa lang exercise nyo na. Okay? Hindi lahat po sinuswerte. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, kung maganda naman ang sitwasyon nyo dyan sa ibang bansa, kung nasaan ka man ngayon, manatili na kayo dyan. No? Pero kung matapang ka talaga, tiwala ka sa sarili mo, na kaya mo any situation, no, na kaharapin mo, walang problema yon. Ako'y nalulungkot sa kabayan natin. Hindi lang yan isa, maraming nangyari kahit nasa aplikante ko. No, nati-terminate bigla. Hindi ka na makahanap ng amo niyan. No, meron siguro kung matagal pa. Ayan, kung meron ka namang mga kaibigan na magre-recommend, pwede 'yon. Pero yung apply mo sa agency talagang ngayon nga may nakita nga ako, no. Maraming akong kinukuhang mga resume. Pahirapan din kasi hinanap nila finish contract. Kaya ang payo ko sa inyo, alamin, no, lalo nang nasa Pilipinas, nag-a-apply pa lang at nag-ongoing on process pa yung mga application. Pag-aralan nyo na yung mga luto, luto sa incheck. Yung simple lang, no, yung mga steam fish, maghanap na kayo ng soup, ano pa ba? Kahit yung mga pansit nila, mga noodles, kasi sa Hong Kong, iba-ibang klaseng noodles ang pwede mong lutuin. No, kung hindi alam, wag magpa-as if na marunong, ipaalam sa inyong employer na yung kayo muna magluto at titingnan mo, pag-aralan mo para susunod kayo naman. Kasi ganun ang ginagawa ko dito. No, dito sa Paris, nagluluto din ako. Sabi ko, noong unang araw ko, sabi niya, can you cook any food? Yes, Filipino food. Yes, can you cook a food for my children? Sabi ng ganon. Sabi ko, magluto ka muna madam. Titingnan ko. And then, gagayahin ko ano yung estilo mo at bahala na ako kung ano po ang another timpla na diskarte ko. Basta yung way ng pagluluto nyo. No? Dapat ganun, magtanong kayo kung paano para alam nyo yun. Kung kailangan i-take note, take down nyo para hindi makakalimutan. Okay? Careful, kabayan, careful. No? Kaya, yun lang muna. Ang sa akin lang, kayong mga aplikante, hanggat kaya, tiisin nyo. Kung hindi talaga kaya, wala tayong magawa. No? For good na talaga, balik na kayo. Kung ayaw nyo, kung gusto nyo bumalik, mag-apply muna kayo ng Singapore at Malaysia. Huwag muna kayong mag-Hong Kong. Mahirap mag-recommend sa agency. Sobrang arte na nila ngayon. Okay? Maraming salamat. Sana nakapagbigay ako ng payo sa inyo.